So, there is a way na dinevelop si Arvinson para malaman mo kung ano yung mga sizes ng mga distribution loads, distribution transformer. Meaning to say, kung mag-design ka ng panibagong mga distribution transformer as well as yung mga distributors, etc., may paraan daw para ma-estimate mo yun. And ang tawag nila doon ay diversified demand method. This is only applicable sa residential load, residential area. So, karaniwan ang nangyari dito is gumagamit tayo ng hourly variation factor. So, ano ba yung hourly variation factor? So, ito yung hourly variation factor natin. Ang nakalagay dito, kasi isipin nyo na lang, meron kayong 100 na bahay na magkakatabi. Hindi mo naman pwede sabihin na 100 na bahay na yun ay sabay-sabay magbubukas ng ref, sabay-sabay magbubukas ng ilaw, washing machine, ng TV, etc. So, wala yung pinagkaiba ko sa diversity factor na ginamit nyo sa single family dwelling unit sa bahay. Pag meron na kayong, hindi pala single, sa multi-family dwelling unit, gumagawa na ba kayong multi-family dwelling unit? Two-story, yung parang, hindi, two-story house yun eh. I mean, pag sinabi mo multi-family dwelling unit is parang condo, apartment, residential. So, makikita nyo doon na, syempre, ang gagawin mo, yung isang bahay, kaparehas lang ng load ng kabila. Pero, hindi mo pwede consider na i-add mo sila directly. Kasi pag in-add mo sila directly, masyadong malaki yung size ng kable natin. So, ganun rin pagdating sa distribution transformer. Hindi mo naman pwedeng i-size sila ng parehas na i-add mo directly. So, nag-introduce siya ng table wherein yung rating mo, ita-times mo dito sa table na to. So, for example, meron akong 5 kilowatt na ref. Yung 5 kilowatt na ref, ang kanyang energy output pagdating sa 12 AM is just 0.93. So, i-multiply ko yung 5 kilowatt ng 0.93. Yun lang yung bibigay niyang output. And so on. So, yun yung ginawa ni Arvinson. Aside from this one, nagpakita rin siya ng graph. Itong graph, pinapakita dito na habang dumadami yung units mo, bumababa yung rating ng bawat unit. So, for example, bakit? Babalik lang tayo. Hindi naman kasi sila sabay-sabay umaandar. Hindi sila sabay-sabay binubuksan. Pag binuksan mo yung ref, iba ang rating nun sa nakasarang ref. Parang sabihin natin, magkapit-bahay kayo ni boss. Hindi naman kayo sabay mag-iising. Hindi naman kayo sabay maliligo. Hindi naman kayo sabay kakain. Maginig sabay lang naman kayo kung magkaisa kayo ng bahay, di ba? Pero separate kayo ng bahay. So, syempre, magkaiba yung load. So, ang nangyari doon, bumababa yung rating natin. Wala rin siyang pinagkaiba, let's say, na yung bahay mo may 10 TV. Kasi mayaman ka 10 TV. Hindi mo naman bubuksan yung 10 TV na sabay-sabay, di ba? Pero lahat yon nakakonekta sa load, sa feeder mo, di ba? Or sa distribution panel mo. So, kaya binababa natin to. Kaya magkakaroon ka dito. Wala siyang pinagkaiba doon sa table sa electric range sa PEC. Di ba meron kayong table ng electric range sa PEC? Tapos sa baba may nakalagay pag ganitong karaming electric range, may times ka na ganito, etc. So, ganun rin yung ginagawa natin dito. So, ang nangyari, for example, baba natin. Yung closed trial, letter A. So, akit ko So, punta ko dito sa letter A. Pag isang unit, nasa around 4.2 kilowatt. Pag binaba natin, for example, ginawa kong 10 unit, dito ako titingin. So, ang rating na lang natin, kada isang unit is
1.5. So 1.5 kilowatts siya per unit lang. So yun yung ginagawa. Pagkatapos noon, saka mo siya i-multiply doon sa variation factor. So yun yung process natin. So pwede nyo hanapin yung mismong table nito para at least kung kailangan nyo gamitin. Hindi ko alam kung gagamitin nyo sa design nyo. Malay nyo gamitin. May schedule. Okay, so balik tayo dito. Ito daw yung problem para makita, design problem to. So, you have a typical distribution transformer that serves 6 residential loads through 6 service graph and 2 secondary lines. Suppose that there are a total of 150 distribution transformers and 900 residents. So, bawat isang distribution transformer may 6 na bahay na nakakabit. A typical resident contains a clothes dryer, range, ref, lighting, and miscellaneous appliances. So ang tanong, determine the following: the 30-minute maximum diversified demand on the distribution transformer, the 30-minute maximum diversified demand on the entire feeder, and if ever magkaroon ka ng pagbabago ng oras, 4, 5, and 6, ano yung kanyang magiging rating? So, consider natin yun. So, para mag-gets nyo drawing natin, so, meron ako dito isang distribution transformer, may 6 na bahay yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, lahat yan nakakabit dito sa feeder. So, pag binilang natin yan, hanggang pumunta siya dito sa dulo, ilan dapat to? 900 residences and ilan dapat yung distribution transformer natin? 150. So, 900 residences yan. 150 VTs. Distribution transformer. So, ang hinahanap natin, dalawa. Yung una, tatlo pala. Yung una, diversified demand on VT. So, ano yung sabihin doon? Ito. Yung pangalawa, yung diversified demand mo dito sa feeder. So, yan yung dalawa natin hinanap. Ano yung diversity? Saan yung secondary line? Secondary line. So, secondary line ito, dito sa baba. Kasi tanda ko yung transformer, merong primary, may secondary. So, dalawa yun kasi kung wire yung pumapasok palagi sa system nyo. Single phase lang tayo. 3 wire the most kung kasama yung grounding mo. Pwede rin siya maging 4 wire kung kasama yung neutral line. Pero madalas 3 wire lang tayo kasi grounding. So, yung grounding, siguro alam naman yung grounding. Yung grounding yun yung pangatlong butas dito. So, huwag nyo nang tanggalin yung sa laptop nyo na pangatlong saksakan kung may grounding naman. O di kaya gumamit na lang kayo adapter. Okay. So, sabi, bawat isang bahay meron daw clothes dryer. Ano pa ba meron tayo? Range. Pagka-adya mo. Refrigerator. Lighting. Miscellaneous. Asan yan doon? Alam mo ano? Yun lang, di ba? Okay, baba tayo sa curve. Okay, unahin natin yung clothes dryer. So titingnan natin yung A. Huwag muna tayo sa 6, consider muna natin yung isa. Ito. 4.2. So, i-bend na lang natin, 4.2. Hindi po, 20. So, 4.2 kilowatt. Ito yung kada isa. Pag ginawa mong 6 daw siya, ang kada pag-6, so punta tayo sa 6,
Tapos tignan natin yung shape. Ano meter yun? Ito yun, di ba? Gumagalaw eh. Ito. 1.8 1.8 kilowatts. So 1.8 kilowatts. Kada isa. So ito times natin ang 6 yun mamaya. Hindi pwede yung aling ngayon. Ilan yung range? Saan din yung range? Baba tayo. So, ang range daw ay letter D. 3 times 6. 2.3. Kahit ano, invento na lang natin. Hindi na wala namang given number. Pag-anim, ito yun, di ba? Makakalito yun. 0. D. Tuling ako ah. Ito. 0.8. 0.8. Na, 8. 8.8. Gawin natin 0.8. Ref. Ano yung ref? Refrigerator. J. So, tayo sa J. Ito yun. Ito malaki lang. So, ito 1.8. 0.18. Ay, di pala. 0.18. 1.8. 0.18. Then, pag-anim, 0.07. Nakakalito yan. Ilan yung aking lighting? Lighting is letter E. So, ito yung letter E natin, di ba? So, ito yun. Around 1.1. Yun rin yung miscellaneous, di ba? So, Opo. Then, yung anim, letter E doon. Yan, sir. 0.66. Pag-add ba yan? Okay, so pag ilan natin siya, ilan to pag ilan? Add lang. Hindi, add lang muna. Mamaya tayo. Ano yun? 0.07. 0.07. Alin yung 8? Ito lang. 3.87. 8.8. Yung pangalawa, 3.87. 3.57. 87 po, sir. Ilan pa talaga? Sa kabila po, 87. 3.87. Okay. I-multiply nyo nga sila parehas ng 6. 53.38. 23.22 sa kabila. 33.22. 23. Ay, di sir. 23.22. 23.23. Nakalimang galit. Sisigaw din. Okay. 23.28.
Now, kung assuming unity power factor, so yan yung KVA natin. Pag tinignan mo to, anong size ng distribution transformer mo to? Pwede na ang 25 kVA. Pag ito, since magiging 53 to, so 60 na. 60 kVA. Makita mo yung difference sa size. Kaya tayo nag-apply nito variation natin. Kasi mas maliit to kumpara dito. Opo. Hindi mo naman papaanda rin ng sabay-sabay yung anim. So, baka sabihin natin yung isa call center, yung isa bakasyon lang dito, yung isa palagi na sa bahay na, and so on. Nagkaka-power switch na kapag pag sumobra. Hindi, kumbaga, may safe, ano yan, ginawa yan ng testing. Although, ideally, ito yung gusto natin. Kaso, ang problema dito is, baka maging underload. Bakit magiging underload? Dahil, sabihin natin, yung gumagamit lang 3 or 2 lang madalas at sabay-sabay. So, yun yung magiging problema, kaya ito yung gagamit natin. So, ang kanilang sa letter A, DT, 30 minutes. maximum diversified demand. 30 minute maximum diversified demand natin. So, paano natin gagawin yun? 23.22 kilowatts times 1 hour times 1 hour over 2. Bakit over 2? Kasi gagawin natin 30 minutes, diba? So, ilan to? 11.61. 11.61 kilowatt per hour. Per 30 minutes. Ha? Ano sir? Balik na ba? Mali. So, magiging 46.44. Okay, yung kasunod daw, ilan? 30 minute maximum diversified demand on the entire feeder. So, entire feeder. So, etong buong to. So, ano gagamitin natin? Times 2. Ba natin ng 150 or hanapin natin? So, pwede nyo i-try yung dulo. Total, pag binabahan natin yan, hindi ulit sila sabay-sabay na pare-parehas ng demand. So, ang gagamitin natin dito, ang sabi is, lahat nung more than 100, ito yung gagamitin natin sa dulo. So, close na, J, ano yung J natin? Refrigerator, ito yung value mo. So, yan yung J natin. Ito yung 4. So, ito yung 40. So, yun sa ref, di ba? 0.0. Ano pa meron tayo? A. Clothes dryer. Ilan to? 1.3. 1.3. Pwede na sabihin 1.3. Range. Ano yung range natin?
0.5. 0.55. Then yung lighting. Saan ba yung lighting? Yung E. Bueno. Saan kasi yung mouse, sir? Ito yung E natin, di ba? Ilan ba? Hindi pa. 54. 0.58. 54 po. Ito yung E, di ba? Ay, 0.5. 54. 54, sir. 54 po. Ilan to? Hindi. I-ask mo lang po. 2.978. 2.978. 8. 8 po. 8. So, times natin ito ng 900. Ba't na yan? 26. Kilowatts. Residence. Pag yung isa, tinimes ko ng 150. Times ka 3.88. 348. Ilan po? Mas malang ang laki. Almost 3,500 dB ito. Ito, pwede tayo magano lang, mga 3 MVA na transformer. Ito, gagamit na ng 3.5 MVA. So, kaya ito yung gagamitin natin. Yung 2680.2. So, ang mangyari dyan is 2680.2 kilowatt times 1 hour times 2 per 1 hour. So, yun. 5360.4. Ilan? 5360.4. 0.44 kilowatt 30 minutes. Okay, letter C. Sabi sa letter C is gamit tayo ng variation factor na nasa taas. Pero titingnan natin kung ano yung diversified demand natin ng 4 p.m., 5 p.m., and 6 p.m. So, kumbaga, magdadagdag tayo dito. Lagay ko lang 4, 5, and 6. Susulat ko lang yung diversify ay yung variation factor para hindi tayo malito mamaya pag mag-multiply tayo. So, akit lang natin, unahin muna natin yung close trial. Nasa yung close trial. Ito na sa dulo. So, ang kailangan ko is 4, 5, and 6. So, pakilan yung 4, 5, and 6 natin. So, 12, 13, 14, 15. Ang 16, diba? So, may apat na tayo dito. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 0.6. Itong tatlo. 0.63, 0.38, 0.3. Which is tama naman. Kasi hindi ka naman naglalaban ng 6 p.m., di ba? I mean, hindi natural or hindi typical na lahat ng tao naglalaban ng 6 p.m.
So, kaya makikita niyo later on, bakit siya sabi ng Meralco or ng kahit anong cooperative na mag-plancha kayo pag gabi. Kasi madalas mababa ang load. So, ganun rin dito. So, hindi naman kayo sabay-sabay na maglalaban nito. Madalas ang laban nyo dapat around lunch after nyo kumain. Or 1 hour after nyo kumain. Kasi mainit yung araw. Sasampay nyo, di ba? So, yun yung goalies ha. Baka nagkataon ikaw kasi dahil yun yung free time mo. Pero yung free time ni boss, hindi yun. Diba? Sa gabi naman daw siya. Point 38 saka point 3. Okay. Tingnan natin yung range. Susan natin yung range. Dito sa taas. So, ito yung range. Itong column na to, 4, 5, 6. So, nakita nyo, naging 1 siya at 6 p.m. Wait lang. Naging 1 siya at 6. Bakit? Dito na nagsisimula magluto dahil ang kapunan madalas around 6 to 7, di ba? So kaya 1. O, inaawag iba ng oras na kumakain. O, yung iba alas 7. Sabi nga, hindi ka Point 24, point 8 sa kawan. Okay, yung ref natin. So, ang ref natin is ito. Miscellaneous tayo eh. Miscellaneous refrigerator. 0.9 lahat. 0.9, 0.9. Kasi 10% dahil pwedeng siguro nakasara or pwedeng binubuksan-buksan mo yan. Kaya around 0.9 yun. So, 0.9. Yung katabi ng ref, lighting. Oh, bakit around 5 at saka 6 tumaas na siya? Kasi bubuksan mo na, madilim na. Posible naman hindi bubuksan ng ganitong oras, no? 0.32, 0.7, 0.90. Then, huli natin yung miscellaneous appliances. Save lang sir sa lighting po. Save lang sa lighting. So, 0.32, 0.7, saka 0.7. Mas mataas ang load ng refrigerator kaysa sa mga appliances. Kaya yung appliances mo, may separate na column. Kaya na. So, ano na gagawin natin? Ang tanong, ano yung magiging output mo per hour? 4, 5, and 6 p.m. Na distribution transformer. Ibig sabihin, ang consider natin na would be itong value na to. Itong mga value na to. Ito times natin ng 6 pagkatapos. So, at 4 p.m., 1.8 times 0.63 plus 0.8 times 0.24 plus 0.07 times 0.9 plus 0.6 times 0.32 plus 0.6 times 0.32. Eh, kung yan, ito times ko na 6. Kasi anin yung nakakabit sa residential transformer. Ha? Wow, yung Ano? formula. 1.8 times 0.63. Ito, yung sa loads na yan. Okay, habang ginagawa nyo, susulat ko yun sa file. 10.63 kilowatt hour. Isa 1.8 times 0.38 plus 0.8
So, ito yung 4 p.m. Ito yung happy 5 p.m. Okay, then yung 6 p.m. natin. So, yung 6 p.m. 1.8 times 0.3 plus 0.8 plus 0.07 times 0.9 plus 0.6 times 0.92 plus 9.906. Ito, kasi white naman siya eh. Kahit hindi na lang. 15.04. Kung mapapansin nyo, pataas yung energy, yung power, which is tama naman. Kasi kung bahay yan, habang paggabi, dumadami yung tao sa bahay. Kaya tataas yung load. Tapos, around mga 10 or 11, bababa na yan kasi matutulog na. May tanong. Yung sa Acer, hindi ko yung gagamitin yung 3,000 Hindi natin gagamitin yun kasi yung sa A, ang hinahanap, distribution transformer lang. Yung B, ang hinahanap is yung feeder. So, kaya yung feeder, ito lang. Kahit sabihin natin nocturnal yan, hindi naman lahat ng tao doon na nakatira nocturnal, di ba? Yung iba natutulog na. Ano po yung question, sir, kapag yung 150 dito po yung hanap? Yun na, yung feeder na yun. Ito na yun eh. Pag 150, lahat yun nakakabit. So, ito na yun. Kinukuha mo na yung peak nito. Sabay-sabay. Pag ito ang kinukuha, ibig sabihin anim lang. Pag nandito ka na, kinukuha mo na lahat. So makikita nyo na yung sizing natin. But this is applicable only dati. Dati yan ha. Noong mga panahon na hindi pa ganun kalaki yung mga consumption ng mga loads mo, as well as nung wala pang computer and other factors. So, that is reserve estimate ng isang bahay. But again, hindi siya applicable in all cases. So, kailangan mo pa rin i-check mabuti yung data. Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag natin load growth as well as forecasting. So, ang load growth natin, ito yung conventional way of solving kung ano magiging forecasted value mo in the future. May given ka na growth rate. Ang problema sa growth rate is mahirap siya gawin ngayon dahil hindi mo na alam na kung consistent pa rin yung growth rate mo. Pwede kasi mangyari, sabihin natin isang lugar sa South Cotabato, minsan ba yung maraming tao doon? Coronadal. Pwede natin sabihin ngayon, magbubog yun, dadami yung tao. Tapos biglang nagkaroon ng gera. So there's a possibility na pababa yung so kumbaga, varying na siya. So kung ganun nangyari, hindi mo na pwede gamitin yung load rate. Load growth. Ang load growth ginagamit mo dati. Pwede mo siya gamitin dati. Ngayon, hindi mo na pwede gamitin. Okay, so dahil hindi mo na pwede gamitin yun, pupunta ka natin sa kasunod. Yung load forecast. Yung load forecast, ang pinapakita lang dito is gumagamit ka ng different methodology. Ang pinakasimple dyan is regression. Gagamit ka based on trend kung ano magiging forecast ng load. Or other methodologies such as ito, box checking, small area, spatial load. Ang problema sa mga ganyan is may mga factors ang hindi na-consider. So, na-improve further on yung mga forecasting mo. Nagkaroon tayo ng mga artificial intelligence. Nagkaroon ka ng mga neural networks and so on
para mas maganda yung pagpo-forecast natin. So, yun yung mga different ways natin sa pagpo-forecast ng load. So, pinapakita natin dito, ito yung classical way natin. Gumagamit ka ng standard dati. Kaya mo siya nagagamit dati dahil wala pa masyadong variation sa load. Kumbaga, lahat ng tao ay ganito yung, parang ganito yung trend. Papasok ng alas 7 ng umaga, uwi ng alas 6. Kaya pwede natin consider yan. Pero ngayon, hindi na nangyari. Nagkaroon ka na ng mga work from home, nagkakaroon ka na rin ng mga online job, yung iba nag-VTuber na lang or nagsistream na lang. So, nagbabago na yung load natin. So, hindi na pwede yun. Kaya nagkaroon ka ng load forecasting. Yung load forecasting, i-base mo sa historical data, nagkaroon ka ng trend or ng analysis. Ang problema sa forecasting na using historical data, meron ka mga factors na hindi kino-consider. For example, sabihin natin nagkaroon ng laban si Pacquiao bukas. So, pag nagkaroon ng laban si Pacquiao bukas, malamang tataas yung load mo. Which, kung titignan mo yung last year, same day, hindi naman ganun. So, hindi mo pwede gawin yon using these models. Kasi wala kang paraan para ilagay yun. Kaya ka nagkaroon ng AI. Yung AI na nag-consider yung mga factors. So, yun yung mga improvement natin pagdating sa forecasting. Another thing that you are doing, kung tapos na tayo sa planning, is yung kasunod, management. So, ano yung management na sinasabi natin? Yung management involves controlling yung system mo, specifically yung mga individual customer loads mo, as well as yung mga tinatawag nating cycling loads and load switching. Dito na nangyayari na rin yung load shedding, dito na rin nangyayari yung tinatawag natin ng mga demand side management. So, yung demand side management is a program or measure na ginagawa mo sa equipment. So, for example, maraming mga advertisement dati ang Meralco or even DOE regarding sa conservation ng energy. That is already considered as demand side management. Or simply buying ACU units na inverter type or mataas yung energy efficiency. Or sabihin natin, instead of using incandescent lamps, gumamit kayo ng LED. So, may rason yun. So, lahat yun nagpo-fall under sa demand side management natin. Okay. Now, after that, punta muna tayo dun sa kasunod na topic natin. How do you design a substation? Okay. Naka-upload na to ah. Okay. In designing a substation, we need to consider first etong part na to. Karaniwan kasi sa isang medium voltage na network, may mga different ka ng mga switchboard. Yung mga switchboard na yan, pwede natin consider na individual substation yan. So let's say we consider this part, etong nakapula. So pag consider natin yun, ayaw talaga. Ito yung mga laman dapat ng isang substation. Kailangan mong mag-select ng transformer, which ito yung ginagawa natin dito. Kailangan mong maglagay ng rating ng breaker, ng disconnectors or load break switches, and isolators. Etong lahat na to, ang tawag natin dyan ay switchgear. Switchgear design yan. Then, kung let's say, kailangan mo rin maglagay ng voltage transformer at saka current transformer. Ito naman yung for measurement natin. So, lahat yan, laman ng isang substation. So, lahat yan ay consider natin sa substation. Okay. How do you select a transformer? So, in selecting a transformer, it must be selected according to the maximum expected load and possibility of future expansions. So, ang ibig sabihin, consider natin yan yung maximum rating niya. So, pwede natin consider to kasi ito yung maximum diversified demand. Pero, in future,
future sense. So kung titingnan natin, pag sinize up natin, this is 25. Ito, pag ginamit natin is 60. So medyo malayo yan. Imposible naman next year, mag-60 ka bigla. Kaya, pwede tayong mag-fix muna ng 25 or at most, kunin mo yung 50% nito, ay divide mo ito ng 50%, so around 45 or 40 kVA. Yun yung pwede natin gawing size ng transformer natin. Hindi natin pwede gamitin yung 60, masyadong malaki yung 60. So around 40. So yun yung sinasabi natin dito. Sinasabi rin natin na ang size ng transformer may be selected from power ratings given below to supply present and future loads. So ang kasama niyan is, for example, ito, KVA rating, line-to-line voltage, both primary and secondary. So tatandaan nyo palagi, ang makikita nyo sa transformer is always line voltage. Kaya pag ang connection mo is naka delta to Y, yung delta line mo is naka-line. So para maging line voltage yun sa Y, ito times mo pa yun ng square root of 3. Kasi may conversion tayo, di ba? From Y to delta. So ito yung mangyayari. Next part. So lagyan natin ang example. Let's say, nag-compute ka, ang lumabas na value mo ay 270 kVA dun sa 400 volt side. So ano dapat yung kailangan mong connection sa factory ng 33 kV MV voltage? So 270. Hindi tayo pwede mag 250. Ang gagamitin natin ay 400. Ba't hindi natin pwede gamitin ng 630? Sobra. Kasi pag ginawa mo yung times 2 ng 270, masyado siyang mababa kaysa sa 630. Kaya ang gagamitin ko ay 400 kVA. May standard rin yan. So usually ang design standard na ginagamit natin ay times 1.25. So kahit i-times natin ng 1.25 to, masyadong malaki pa rin yung 630 natin. Okay? Then yung primary voltage daw natin ay 33, secondary is 400. So ito dapat yung size ng transformer natin sa factory. 400 kVA, 33 kV slash 400 volts. Okay, next component, yung circuit breaker. So, sa circuit breaker, ang tinignan natin ay voltage, current, saka short circuit rating capacity. Or yung tinatawag natin KIC rating. And usually, yung mga yan, discuss natin sa power system. So, more or less sa finals, puro short circuit naman yung pag-uusapan natin doon. So, pagka-compute mo noon, kailangan mo lang siya i-double check dito. Okay. Ito, yung rated nominal current, ibig sabihin yan yung flow ng current during normal operation. So, let's say, gumawa ka ng single line diagram, ginawa mong per unit, sinolve mo yung current, yung nakuha mong current is, for example, 600 ampere. So, ano gagamitin ko? Yung 630. Etong voltage na to, syempre, kung ano yung voltage. Dito naman, kailangan ko muna mag-short circuit analysis bago ko ma-size yung breaker. So, eto, short circuit or abnormal or unbalanced condition. Eto, normal condition. So, kaya nyo nang gawin to ngayon dahil tapos na kayo ng per unit analysis. Or kung hindi man, kailangan nyo mag-solve ng circuit analysis dito sa part na to. Etong part na to sa taas, gagamit ka ng short circuit. Okay, next component ng substation. So, yung switch disconnector. Ang switch disconnector naman is parang load break switches. Ito yung figure niya. And karaniwan, it can withstand thermally and mechanically against the short circuit. So, the same as how you did dun sa breaker. Kailangan mo pa rin po dito kanyang short circuit, nominal current, saka nominal voltage. Ito pala yung symbol ng isang switch disconnector. So, ano pinagkaiba niya sa breaker? Okay, ano ang pinagkaiba nito sa breaker? Ang pinagkaiba nito is kaya niya mag-withstand thermally and mechanically against sa short circuit.
So, ang ganito kasi yan. Ang isang breaker, ang ginagawa is isolation ng short circuit. So, for instance, meron akong single line diagram. Ito yung aking utility. Ito yung aking transformer. Tapos meron kang load dito. Tapos may transformer ka. May motor ka dito. Tapos meron kang load dito. Dito ka nagkaroon ng short circuit. Dapat, kung may circuit breaker ka dito, eto magbuo eh. Hindi na siya aakyat. Kung wala kang breaker, ang kasunod dapat, eto. Kung wala pa rin, eto, and so on. So, yun ang ginagawa ng breaker. You isolate the short circuit. You need to remember, kahit anong gawin mo, hindi mo kaya i-prevent ang short circuit. Nangyayari yan at nangyayari yan kahit anong mangyari. Kung let's say, kidlatin bigla yung isang substation, wala tayong magagawa doon. Hindi mo naman pwede sabihin sa kidlat na huwag tumama doon sa substation mo. So, ang ginagawa ng breaker is to isolate yung affected area para hindi na magkaroon ng damage doon sa natitira. Kasi isipin nyo na lang, kung wala kang breaker dito, ano ba ang gagawin ng short circuit? Kung mababa ang kung mataas ang resistance ng ground, aakyat siya hanggang umabot siya sa utility. Kaya napaka-importante na tama yung pagbukas ng mga breaker mo. So isang topic rin yan na kailangan yung tingnan kung magpo-focus kayo sa protection. Ang problema naman kasi niyan, pag mamali yung pagbukas ng breaker, isipin nyo na lang, dito yung short circuit. Pero ang nagbukas ng breaker is ito. Patay pa rin lahat. Patay lahat. Wala kang kuryente sa lahat ng bagay. So, isipin nyo na, pag nangyayari yun sa condo unit, at usually, hindi gumana yung breaker, sabihin natin, nagluluto si Gulis ko sa condo unit niya. Tapos, nagkaroon ng short circuit yon kasi masyadong malaki yung ginamit niya na load. So, dapat, ang mawawalan ng kuryente lang na si Gulis lang. Pero kung mali yung pagkakagawa ng breaker, ang kasunod na mawawalan ng kuryente, yung buong floor. Yung buong floor yun. Pag hindi pa rin, yung buong condo na. So usually ganun dapat. So ganun rin kahit sa industrial, kahit sa substation, ganun yun. Ito, ang ginagawa naman ng load break switch naman is if ever lumagpas yung short circuit, kasi sobrang bilis niyan eh. Parang pitik lang yan eh. Less than milliseconds lang yan. Magpo-flow na yung current. Kung let's say, na-delay yung pagbukas ng breaker mo, ang second line of defense mo ay ito. Yung load break switch natin. Okay, next component. Ano yung next component? Isolator. So, ito yung picture ng isolator. Para din siyang short circuit. So, ang difference lang nito from the word itself, isolate, you disconnect. So, yun lang. May short circuit ka rin. And pwede mong gamitin to not only for short circuit approach, kahit hindi short circuit, pwede siya. Okay, next. Voltage transformer. So, ang voltage transformer are devices that you use para magamit mo siya sa measurement. Kasi, take note na ang breaker natin is walang utak yan. Walang utak yung breaker mo. Magbubukas lang yan or magsasara yan as long as pinubook mo yan. So, minsan ang tawag natin yan sa system natin is yung muscles ng protection mo. Kumbaga, brown lang yan, brown. So, magbubukas lang siya pag pinubok mo. Pag hindi mo pinubok, wala siyang magagawa. Ngayon, para ma-properly coordinate mo siya, gumagamit tayo ng mga utak. Yung utak natin, yun yung relay mo. So, yung relay, papasok yun sa controller para sabihin sa breaker na to na, okay, breaker 1, ikaw yung magbukas, wag yung breaker 2. And so on. Ang problema, yung pumapasok na signal sa microcontroller is malalaki. Sobrang laki. Ampere yan, kilovolts yan. Hindi naman pwede yun. Masisira yung microcontroller. Na alam niyo naman kung ano lang ang rating na kaya ng microcontroller. Pag sara yung microcontroller, di ba? So, ang rating ng kaya nun is around 5 to 12 volts DC.
So, since masyadong mababa yon, kailangan natin magdagdag ng tinatawag natin voltage transformer. Ang voltage transformer is one type ng instrument transformer na nilo-lower mo yung voltage para yung reading or measurement na papasok doon sa mga devices mo such as relay is kaya ng basahin. And same approach, you just need to have yung accuracy at saka yung power niya as well as voltages. So ano itong accuracy na ibig sabihin? Ito yung percent error kung sakali na kino-consider natin. So another one would be ito yung mga data na pwede nyo makita. So ayan daw, ang accuracy class natin pag 0.2 may voltage error ka na 0.2%. Tapos may phase shift ka na plus or minus 10. Ganda rin pag 0.5 and pag 1. So at pag 1 yun, ibig sabihin 1% ang variation mo. So kung nabasa niya 200 volts, pwede siya maging 198 or pwede siya maging 212. Okay, so yun yung ibig sabihin ng accuracy class natin. We have also, ito yung example, pakita lang natin example. So, meron kang primary voltage at 22 kV, gusto mong basahin siya sa 100 volts. So, anong gagawin natin? I-divide natin yung 22 kV over square root of 3. Bakit kailangan mo divide yung square root of 3? Single phase tayo, so per phase. Kaya divided by square root of 3. Yung 100 mo rin divided by square root of 3. So, maghanap ka ng gantong klase na voltage transformer and dapat ang voltage mo is between 17.6 to 26.4 sa primary. Then, ang load mo lang na kaya doon is 20% or 6 volt ampere up to 100%. Assuming a power factor of 0.8. And dapat may error ka na 20 minutes sa phase angle. Ano ibig sabihin ng phase angle na 20 minutes? Karaniwan kasi, di ba, pag nag-drawing ka ng sine wave, ito isang cycle to, di ba? Pero ang isang cycle natin is 1 over 60, which is naka seconds na. So, ang ibig sabihin natin ng plus or minus 20 minutes error, yung pagbasa mo nito, netong umpisa ng sine wave na to, yung 0 na to, is after 20 minutes pa. So, yun yung maximum ko na error. Yun yung phase shift, kung baga na tinatawag natin. Okay? So, ito yung dapat yung characteristic ng potential transformer natin or voltage transformer. Another component, ito pa pala, may nakalagay naman yung accuracy class. Sa accuracy class, ang given naman natin is in terms of 3P at saka 6P, as well as yung voltage error niya. So, pati yung kanyang error between 5% and 2%. So, ano yung sabihin itong 5% na to? 5% nominal peak voltage. Yung isa naman, 2% nominal peak voltage. Yun yung ibig sabihin ng U. Kasi in other times, yung U yung ginagamit natin sa V. Kasi, di ba, ang unit mo na ay V. So, medyo nakakalito kung pati yung symbol mo ay V rin. So, yung iba ginagamit U. Yung iba ginagamit ay E. Pero ang ibig lang sabihin niya, nominal peak. Ano ba yung ibig sabihin natin nominal peak? From this point, peak natin. Okay, then yung phase shift error rin, 5% and 2%. Ano yung 80? Ayan, over voltage coefficient yan. So ito yung example, let's say meron kang 80 na 1.9. Ito yung voltage transformer natin. So, potential voltage transformer, rated primary voltage is 22 over square root of 3. Yung 100 over square root of 3 is secondary. Ang accuracy ng power natin is 60 volt ampere. Ang class natin is 3P. Meaning to say, 5% of the rated voltage
1,100 volts and 80 times the rated voltage, which is 41,800. Tapos yung load natin ito. So yung measured magnitude is within plus or minus 3% error and phase angle within plus or minus 120 minutes error. So yan yung isang part ulit na voltage transformer in terms of accuracy class. Okay. Yung current transformer naman, kabaliktaran niya ng voltage transformer. So current naman yung binimeasure natin. Kasi kailangan rin ng relay mo yung current. So madalas, ang voltage sa current data mo magagaling dito, ipapasok natin sa relay. So meron tayong dalawang type, yung current transformer at saka yung low power or yung electronic current transformer. So ito yung kailangan lang natin i-take note sa current transformer. So ganito rin siya kung paano mo siya ikakabit. So ito lang yung current transformer shifting natin. Naka-series. Take note, ang current transformer is parang ammeter. Isi-series mo siya kung saan mo ibababa yung kuryente. Yung voltage transformer is always parallel. Kasi hindi ka naman makapabasa ng voltage na naka-series eh. Ang binabasa natin is parallel. Then, sa current transformer, meron tayong tatlong zone ng operation. Yung tinatawag dating unsaturated zone, itong part, intermediate zone, at saka saturated zone. Usually, dito lang tayo sa 2 at saka sa 1. Hihira tayo sa 3. Ang nangyari kasi sa 3 is medyo malaki na yung discrepancy namin sa error. Kaya as much as possible, around 2 and 1 lang tayo. So, ito yung mga example ng rating ng mga current transformer natin in terms of primary current. Pero ang secondary mo is always 1 or 5 ampere lang. Kasi yun lang yung kaya ng mga relay mo. Yung primary, pwedeng mag-vary. Then, syempre, meron kang thermal current. Ano yung thermal current? Ito yung pag medyo mainit na. Or nag-short circuit hanggang saan yung kaya. So ito, for example, meron kang 16 kiloampere at 1 second. Equivalent yun sa 11.3 kiloampere at 2 seconds. So yun lang ang ibig sabihin natin nito. Yung 16 kiloampere natin at 1 second is actually equivalent sa 11.3 kiloampere at 2 seconds. Yan yung mga other things na pwede nyo makita sa current transformer. Accuracy class, mag-iumit na rin yan sa protection. Then, ito yung mga data sheet. Ha? Bakit dinivide sa square root of 2? Balik tayo dito. Sine wave. Ano meron tayo dito? Peak. Pag dinivide mo yung square root of 2, makukuha mo ay RMS. RMS value. RMS ang ginagamit natin palagi, di ba? So, ang lumalabas dyan sa saksakan nyo ay RMS. Pero pag RMS ang lumalabas, wala tayong line to line dito. Ang line to line natin sa 3-phase yun. Okay. Pag naglagay ka ng oscilloscope dyan, kung yung oscilloscope po kaya yan, may makukuha kang sine wave. Sabihin natin, meron kang oscilloscope or clamp meter or power meter na kaya mong isaksak dyan. Yung makukuha mong sine wave, ang value niya ay hindi 240 volts. Ang value niya, or 230 volts, ang value niya would be 230 times square root of 2. Kasi nga, sine wave yung nilalabas natin. So, ito yung mga makikita nyo sa current transformer pag bumili kayo or let's say, pag tinignan nyo yung data sheet. Okay? Meron din tayo tinatawag na safety factor. Yung safety factor na to is ginagamit natin para ma-avoid natin yung early saturation. Pinakita natin kanina yun, di ba? Yung saturation curve. Hindi natin pwede siya i-operate pag oversaturated kasi hindi na maganda ang measurement niya. So, nag-apply tayo ng safety factor which is this. Ano ibig sabihin nito?
This is a multiple of the rated primary current from which the error becomes greater than 10% for a load equal to the accuracy power. So nag-apply ka ng additional safety factor. Okay, so ito yung ibig sabihin ng bawat data or information. Pwede nyo na lang i-check. So, current transformer for metering ang gagamitin natin. 5 ampere yung papasok sa relay. Kaya niya up to 20,000 kiloampere. May accuracy tayo ng 15 volts. Pero yung 200 between 200 and 240 yung reading ko dito sa taas. Dahil meron akong 0.5%. At 20% naman, magiging 40 ampere siya. Now, may safety factor ako ng 10. So, ibig sabihin, when primary current exceeds 10 times of rated current, so primary, which is 200, pag ginawa kong times 10 na 2,000, error will be more than 10% of its load. So, ibig sabihin, accurate yung aking current transformer until 2,000 ampere. Pag lumagpas siya ng 2,000 ampere, hindi na accurate yung current transformer. So, kung meron akong safety factor na 100, hanggang ilan ang ampere na kaya niya? 20,000. Yun ang ibig sabihin ng FS natin. Para yung current transformer mo magbigay ng reading sa relays na accurate. So, yun ang ibig sabihin. And ito yung mga other pa. Ano yung pwede makita pagdating sa accuracy class, as well as ano yung accuracy leading factor natin. So, standard values are 5, 10, 15, and 20. So, dinagdag natin yung dulo, 5P20. So, ang ibig sabihin ng 5P20 is meron akong error na plus or minus 1% sa voltage and plus or minus 60 minutes sa phase ampere. Then, may limit factor ako ng 20 at load corresponding to the accuracy power, the error is equal or less than 5%. So, ang kaya natin is up to 20 kiloampere. Galing yan sa 200 times 100. So, yan. Pag bumili kayo ng current transformer, kasi kailangan nyo in the future, yan yung makikita nyo ng mga value. Yung in-explain natin kanina. Then, yung mga kasunod na slides, ano lang, kung ano yung ibig sabihin ng low power current transformer, tapos yung curve niya na pinakonsider, then mga data. Tapos ito, i-rotate naman natin. So karaniwan sa isang substation, ito yung load break switch natin, may fuse ka dito, ito yung input, ito yung transformer mo. Kung let's say may connection ka pa sa isang transformer, nandito pa siya. So, ganyan yung mangyari. Ito ay yung utility side. Next part, hindi ko na i-discuss kasi more on physical layout na to. So, makikita nyo lang kung ano ba ang itsura ng isang load break switch? Ito yung load break switch natin. Ito yung load break switch natin na may current transformer. Ito naman yung disconnector natin. So, kumbaga, yung connection. This is just cubicles or yung connection to pin na tinatawag natin. Yung symbol lang. Ha? Ito yung symbol. Ito yung mismo kung saan siya nakakapit. So, gano'n rin yung mga succeeding slides na. Yan, load break switch, saka fuse and load. Tapos draw out circuit breaker, and so on. Tapos double disconnector and circuit breaker. Then, ganito naman sa measurements. So, that is how you short course ng short discussion ng substation design. Take note that lahat ng mga parameters niyan magagawa mo lang if nakapag-circuit analysis ka.
So, hindi mo magagawa yung size ng breaker mo kung hindi mo alam yung ampere na dumadaloy doon. Hindi mo alam kung ano yung current rate ng breaker mo kung hindi ka mag-short circuit analysis. Hindi mo alam yung mga voltage doon kung hindi mo alam kung saan mo ikakabit yung substation mo. So, kumbaga, this one is based lang sa mga available sa market. So, for instance, let's say, ito, meron akong 2680.2 kilowatts, which is depend sa feeder, di ba? So, nagagawin ko dito. Let's say, etong feeder na to ay nakakabit sa 34.5 kilovolts. So, gagawin ko, 2680.2 kilowatts divided by square root of 3 times 34.5. Assuming na 3-phase yun. May makukuha akong current. Yung makukuha akong current, pwede natin multiply ng 1.25 kung yun yung standard na gagamitin natin. Pero kung hindi naman yung standard na gagamitin nyo, hindi yun yung multiply nyo. Sabihin natin lumabas 10 ampere. So ano gagawin ko sa 10 ampere? So maghanap ako ng data sheet na may ganun na value. Kung hindi yung sakto, yung mas mataas. But take note na meron tayong standard pagdating sa current, voltage, sa transformer. So sa current, karaniwan ang kino-consider namin is 50 to 100%. Meaning to say, kung ang aking current na dumadalo is 5 ampere at ang ginawa mong size niya ay 20 ampere, mali yan. Bakit mali yan? 5 divided by 20 is 0.25. So, mababa siya dun sa standard natin. Same is kung pagdating sa voltage. Sa voltage, may nakalagay naman dyan plus or minus 5%. Ibig sabihin, 95% to 105%. So, kung meron kang 100 volts, pwede siya from 105 up to 95. Kung let's say, ang reading mo ay 90, may problema na yung system mo. So, anong gagawin natin? Maglalagay tayo ng capacitor or other voltage regulating devices para umakyat siya dito sa range na to. Ano yung ibig sabihin? Yung last natin, yung loading. Yung loading is based sa transformer. And ang value nito ay always naka-KVA. So, pag sinabi natin 50% to 100% ulit, meaning to say, kung ang size ng transformer mo ay 40 MVA, dapat at minimum ang pumapasok sa transformer mo ay 20. Anything less than 20 is not acceptable. Kasi kumbaga oversize yung transformer mo. Masyadong malaki yung transformer. Kailangan natin maliitin. So, those are the things na gagawin nyo once you are doing yung substation or any part ng system natin. So, are there questions or clarification? Yes. Pwede natin lagyan ng capacitor bagyo. If, for example, load flow up or power flow analysis ka, ang voltage mo falls below the primary or secondary voltage. So, kailangan mo lang din siya na capacitor. So, magagawa mo lang yun depending upon dun sa volt up, needed mo na ampere. But usually, yung capacitor, sizing, gagawin mo lang once you have already simulated yung buong system. Ibig sabihin, nagawa mo na yung design, isa-simulate mo siya, nung simulate ka, under voltage ka. So, kailangan mo maglagay na capacitor. Paano pag over voltage? Ano naman ilalagay mo? Reactor. Bakit reactor ang lalagay mo? Kasi voltage drop yun. Ibababa mo na yung voltage. Other questions or clarification? Ang reactor, inductor lang yun. Di ba discuss natin yung unang-una sa power system, di ba? Yung transformer siya, pero imbis na dalawang winding, isang winding lang. Reactor yun.
May questions pa? Ha? Ano? Resistor? Wala kayong tanong? Alpha, kita nila. Wala kayo. Sa diwa, dito ka sa diwa. Wala kayong tanong? Ano yun? Kailangan na mabago yun. Or kailangan mo magkaroon ng... Usually, ang problema kasi niyan, ito yung madalas na nangyayari. Sabihin natin, gawa na lang tayo ng single line diagram. Natin 100 MVA yan, yung combine. Tapos sabihin natin ito ay 100 rin. Sabihin natin 100. Tapos, ang size natin dito ay 250 MVA. Ang size ko dito ay 50 MVA. So, kung naka-isolate yan, hindi talaga pwede dito. Mas sasabog yung transformer mo kahit ano mangyari. Ito naman, hindi rin pwede. Bakit hindi rin pwede ito? Magiging underload. So, ang iba, ang ginagawa, pwede mong gawin, maglagay tayo ng transmission line dito. O-connect natin. Bakit tayo magagawa ng transmission line? Para papasok na lang dito at most is 50. Yung natitirang 50 pupunta dito. Ideal case to, yung sinasabi na ganito yung flow niya, ha? Then ito, mapapasok 100. So makikita natin, 50 sa 100, kaya yun. Madala, yun yung rason kaya may nakikita ka na connecting link. Yun yung rason kung bakit ginawa nilang proposed solution is kakabit natin yung substation na to. Kasi masyadong malaki yung substation na yun or kaya ko yung substation na yun, kaya pwede tayong mag-connect doon. Now, for instance, sabihin naman natin, nagkaroon ka ng additional dito. Ang value natin is 50 MVA. Ay, 150. Gawin natin 150. Paano ko siya ikakabit? Hindi ko siya pwede ikabit directly dito. Kasi pag kinabit ko directly dito 150 MVA, sasabog yung substation. So, ang gagawin is, tatayo ako ng panibagong substation. Tapos kakabit natin, tapos saka ko ilalagay ko punta dyan. So, depending upon kung ano yung problem, but usually ganun yung mga solutions na ginagawa natin. Okay. Sabihin natin yan na. So, 150, 100, 100, natin na yan. So, wala tayong other size dapat ng transformer na yun. Ito ay 100, ito ay 50, so pwede lang sabihin 50 pupunta dito. So, 100 pupunta dito. So, pwede lang sabihin 100 MVA. At least. At least yan, ha? Kumbaga, at least yung mga nilalagay kong value, pwede mong palakihin yan. Okay. Kaso, ang problema, itong generator mo, ang value lang ay 150, 100, 300 MVA lang. Kulang, di ba? So, ano gagawin natin? Dagdag tayo ng power plant. So, pwede ka magdagdag ng power plant dito or let's say, bakit hindi na lang ako maglagay ng PV dito? Tapos, malalagay natin yung PV, for example, dyan ay 25 MVA. Tapos, lagay tayo dito ng wind.
Tapos lagyan natin na 25 mm. But take note, hindi mo pwede basta-basta lagyan din dyan. Paano mo hindi mo pwede lagyan ng solar yung part na yan? So, yun yung gagawin nyo sa design nyo. Yun yung bigger picture ng design nyo. Kung paano mo sa gagawin dito. Okay, sa transform, may standards yan. So, kung titignan natin dito, ilagay, wala pala dito. Ang nakalagay doon na standard ay usually base ka sa IEEE, IEC, or ANSI standards. So, pag tinignan mo yung Paladin, pag bukas ka ng Paladin, ETAP, or any software, may makikita ka doon kung ano yung standard na ginagamit nila. IEC ba? IEEE ba? IEC ba? Or ANSI? Wala siya magiging conflict. Tatandaan nyo, ulitin natin, ano ba ibig sabihin ng standard? Sabihin natin ang passing sa PIP 50. Pag lumipat ka ng abroad, sabihin natin ang passing is 75. Kung ang grade mo ay 75, pasado ka sa TIP, pasado ka rin abroad. Pero kung ang grade mo ay 50, pasado ka lang dito. Pagdating sa abroad, bagsak ka. Pero pasok ka sa standard. Ay, hindi, pero pasok ka sa passing. So usually ang standard is higher. Palaging mas mataas yun kaysa sa actual. Walang pinagkaiba yan. Let's say, kung gusto mong pumasa ng board exam, ang grade mo ay top notch. Kasi pag in-aim mo ang passing, pwede kang pumaksa. Pag in-aim mo ang top notch, pwede kang maging top 2, top 3, and so on. Pwede ka rin umabot ng passing. So, mas maliit yung chance na babagsak ka. Kasi iba yung aim mo eh. So, ganun rin pagdating sa standard. So, pag sinabing ganyan yung standard, kaya karaniwan, pag nakita nyo yung cellphone niyan, di ba sa cellphone may nakalagay kung gaano katagal nyo lang siya pwedeng i-charge, di ba? Yung sinasabi. Pwede nyo ilagpas doon. Which is marami sa inyong gumagawa pag nakatulog, etc. So, hindi ba kayo nakagtataka? Ilang beses na kayo nakatulog pero yung cellphone nyo hindi pa rin nasisira? Aside sa may stopping yon, kaya naka-design kasi yung nilalagay ng mga manufacturer doon na hanggang dito lang para hindi siya ma-overuse. Pero pwede siyang gamitin up to that point. So, ganun rin pagdating dito. So, pwede mangyari, eto, kaya natin dinidesign siya within this limit is dahil ina-assume natin in the future na pwede siya mag-exceed. So, yun yung ibig natin sabihin. Okay. May questions? Wala. Ano yung cartal sa pending? Ha? Ay, ito, yung sa problem kasi, ang sinasabi, may dalawa kang susuplayan na substation. May dalawa kang connection na substation. So, yan yung dalawang substation, ikakabit mo dito sa isang pang substation. Ito yung kanyang switch gear. Ito yung kanyang transformer. So, mula dito, nagagaling siya dito. Pwede siya mag-supply dito. Ito yung cartal is papuntang renewable energy or generation. Tapos papasok siya dito sa switch gear mo, certain amount pwede pupunta sa pending, and other amount pwede pupunta sa isa pang transformer mo. Ito po, pwede lang sabihin papasok ng factory. Kung itong substation na to ay factory yan, or whatever. Ayun lang yung pinapakita dyan. May questions pa? Okay. Wala na? Wala kayo tanong? Ulitin natin, nagkakaroon ka lang ng line to line,
at saka line to ground pag 3-phase ka. Pag single phase ka, ang meron ka lang is voltage lang, yung operating voltage lang. Okay, so next week, you will have your quiz.